Nagsisimula ang kwento sa isang agent ng CIA na nagngangalang JJ na nasa isang eroplano upang protektahan ang isang sikat na mga awit na nagngangalang Ryan Kerr. Pinaplano ni Ryan na magsagawa ng konsyerto sa Germany. Habang nasa biyahe ang isang flight attendant ay nag-aalok kay JJ ng inumin. Ngunit si JJ na isang agent ng CIA ay naghihinala at sinuri ang inumin kung may lason. Tama ang hinala ni JJ dahil may lason nga ang inumin. Dahil sa gusto ng kalaban na kidnapan si Ryan, mabilis na inatake ni JJ ang flight attendant na humantong sa malaking away sa eroplano. Sa gitna ng kanilang away, ang anak ni JJ na babae na isang teenager na nagngangalang Sophie ay nagpakita na may dalang ilang high-tech na gadgets. Pinasabog niya ang bahagi ng eroplano gamit ang isang granada. Dahil sa pagsabog si JJ at Ryan at ang flight attendant ay itinapon palabas ng eroplano. Doon pinapanood ni Sophie ang flight attendant na nahulog. At nagawa niyang masalo si JJ at Ryan sa tamang oras. Si Sophie nagtanong kay JJ kung pwede silang maghapunan kasama si Ryan. Ngunit tumanggi si JJ dahil sa mayroon silang wrestling practice na magkasama. Nainis si Sophie at binitawan si JJ kaya nalaglag siya kaagad. Pagkatapos si Ryan ay humingi ng tawad at tinanggihan din ang hiling ni Sophie sa hapunan na ikinagalit ni Sophie. Kaya binitawan na rin niya si Ryan na hinayaan din itong mahulog. Kasabay nito ay nagising si Sophie mula sa kanyang pagtulog dahil panaginip lang ang lahat ng nangyari. Dahil kailangan niyang pumasok sa paaralan, mabilis na naghanda si Sophie at nagtungo sa kusina kung saan siya pinaghahandaan ni JJ ng almusal. Kahit na si Sophie ay kanyang stepdaughter, mahal niya ito, at itinuturing niyang tunay na anak. Inaalagaan din niyang mabuti ang kanyang mga alagang hayop na isang isda at isang aso. Hindi nagtagal si JJ ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa na nagtatrabaho sa Africa bilang isang nurse sa isang refugee camp. Sa kanilang pakikipag-usap sinabihan siya ni JJ na mag-ingat sa trabaho at hiniling sa kanya na bumalik sa Amerika sa lalong madaling panahon dahil na-miss siya ni Sophie. Sa ibang eksena si JJ ay nasa opisina ng CIA kasama ang kanyang kasamahan na si Bobby at iba pang miyembro ng CIA. Tinutulungan nila ang isa pang agent na si Christina na palihim na pumasok sa isang lihim na opisina ng intelligence ng Russia. Nang makita ni JJ ang isang gwardya na papalapit kay Christina ay mabilis itong binalaan para mapatamba niya ang gwardya at pumasok sa secret room para kopyahin ang nuclear data. Nang hindi nag-aksaya ng oras ay mabilis na isinuot ni Christina ang kanyang guwantes at sinimulang kopyahin ang lahat ng data sa isang flash drive. Habang kinokopya ang data, napansin ni JJ ang isang grupo ng mga armadong gwardya na papunta sa secret room at sinabi kay Christina upang makatakas siya kaagad. Ngunit tumanggi siya at naghintay hanggang matapos ang pagkopya ng data. Kaya labis na nag-alala si JJ at ang iba pang mga agent ng CIA sa control room. Dahil kung mahuli si Christina maaari itong humantong sa isang digmaan sa pagitan ng Russia at Amerika. Sa kabutihang palad ng ang mga gwardya ay dumating sa secret room, tapos nang kopyahin ni Christina ang data at nakatakas dala ang nuclear information. Habang ang isang lalaking nagngangalang Crane na isang mapanganib na kriminal ay nakatanggap ng mensahe tungkol sa kanyang susunod na target. Nang walang pagkaantala na inihanda ni Crane ang kanyang mga armas at mabilis na umalis upang isagawa ang kanyang bagong mission. Habang sa opisina ng CIA, nakatanggap si JJ ng papuri mula sa pinuno ng CIA na si David Kim, sa matagumpay na paggabay kay Christina sa pagkumpleto ng kanyang misyon na kopyahin ang nuclear data. Pagkatapos ay binanggit ni David na kasama sa data ang lokasyon ng isang 23 kilo na Russian nuclear. Sa paaralan si Sophie ay nagsasanay sa choir dahil sasali ang school niya sa isang choir competition sa Vatican. Habang nagpa-practice nandoon din si Ryan na kaibigan ni Sophie sa school dahil leader siya ng school choir team. Pagkatapos ng practice kinausap ni Sophie ang malapit niyang kaibigan si Colin na anak ni David. Sinabi ni Sophie kay Colin na nagustuhan niya si Ryan at pinangarap niyang maging sikat na singer si Ryan. Nang marinig ito, pinayuhan ni Colin si Sophie na huwag ipagtapat kay Ryan ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkakaalam ni Colin ay playboy si Ryan na madalas makipaglaro sa mga babae. Samantalang si Christina pagkatapos na matapos ang kanyang misyon ay nagpa siya na magbakasyon sandali bago bumalik sa punong tanggapan ng CIA sa Amerika para ibigay ang flash drive na may nuclear data. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan ni Crane si Christina. Tinutukan niya ito ng baril at hiniling ang nuclear data. Walang ibang pagpipilian na ibinigay sa kanya ni Christina ang flash drive ngunit pinatay pa rin siya ni Crane.
Bandang hapon pagka-uwi ni Sophie mula sa paaralan ay sumali siya sa kanyang pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili na pinangangasiwaan ni JJ. Salamat sa regular na pagsasanay ni JJ, ang mga kasanayan sa martial arts ni Sophie ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng iba pang mga teenager. Subalit nang magtanong siya na gumawa ng karagdagang pagsasanay ay tumanggi siya. Sinabi niya na kailangan niyang umuwi para gawin ang kanyang mga gawain sa paaralan. Nang si JJ at Sophie ay nasa parking lot at naghahanda na para umuwi, nakatanggap si Sophie ng mensahe mula sa kanyang choir coach. Ang mensahe ay nagsabi na ang grupo ng choir ng kanyang paaralan ay aalis papuntang Vatican sa loob ng 2 araw. Tuwang-tuwa si Sophie dahil makakapag-travel siya sa ibang bansa kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan sinabi ni JJ kay Bobby na gusto niyang sumama kay Sophie sa Vatican. Dahil hindi niya ito kayang pabayaan na mag-isa, iminungkahi ni Bobby na si JJ humingi ng permiso kay David, kaya nagpunta si JJ para kausapin ang kanyang amo tungkol dito. Nang malaman ni David na pupunta din si Colin sa Vatican kasama ang choir group ni Sophie, ay pumayag siyang paalisin si JJ para mabantayan niya pareho si Colin at ang iba pang mga estudyante. Habang si David at ng ibang miyembro ng CIA ay hindi alam na napatay si Christina at ninakaw ni Crane ang flash drive na may nuclear data. Sa araw ng pag-alis papuntang Vatican, pumunta si JJ sa paaralan ni Sophie para sumama sa choir group. Kahit na hindi niya gusto si JJ na sumusunod sa kanya, wala siyang magawa dahil natuwa ang ibang mga magulang na si JJ ang magbabantay sa kanilang mga anak. Noong mga oras na iyon ay nagpasalamat din ang homeroom teacher ni Sophie na si Nancy kay JJ sa pagtulong sa pag-aalaga sa mga estudyante papuntang Vatican. Pagdating sa Vatican, ang choir group ay sumakay muna sa bangka upang mamasyal bago tumungo sa kanilang hotel para magpahinga. Nang sumapit ang gabi, nagulat si JJ nang dumating ang guro ni Nancy sa kanyang silid. Tinanong niya si JJ na tumulong na siguraduhin na ang lahat ng mga estudyante ay nasa kanilang mga silid pagsapit ng 10 p.m. Sinimulan ni JJ na tingnan ang mga silid ng mga mag-aaral na ikinagulat niya na maraming mga silid ang walang laman at si JJ ay nagsimulang magpanik. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtipon sa isang silid na may kaunting salo-salo at nag-iinuman na magkasama. Dahil dito pinagsabihan sila ni JJ na bumalik sa kanilang sariling mga kwarto kaagad. Pagkatapos ay kumatok si Nancy sa pinto matapos marinig ang ingay mula sa loob ng silid. Nang buksan niya ang pinto ay mabilis na nagkunwari ang mga estudyante na nagpa-practice sila ng choir kasama si JJ para maiwasang magalit si Nancy. Saka sinabihan ang lahat na magpahinga dahil may malaking choir kompetisyon sila kinabukasan. Habang pabalik sa CIA, nakatanggap si David ng balita na si Christina na dapat ay dumating sa Germany ay nawawala ng ilang araw. Nag-aalala ay mabilis na nakipag-ugnayan si David sa kanyang koponan sa Berlin upang simulan ang paghahanap kay Christina. Pabalik sa hotel na palihim na inimbitahan nina Sophie at Colin si Ryan na maglakad sa paligid ng hotel. Ngunit naabutan sila ni JJ, doon nakiusap si Sophie kay JJ na palabasin sila saglit. Pinayagan niya ang tatlo na maglakad-lakad ng 35 minuto. Habang naglalakad sa hotel, si Colin biglang naalala niya na nakalimutan niyang inumin ang kanyang gamot sa allergy. Sinabi niya kina Sophie at Ryan na kailangan niyang bumalik sa hotel para uminom ng gamot at nangakong sasamahan sila. Sa kasamaang palad sa kanyang pagbabalik, si Colin ay kinidnap ng isang grupo ng mga tao sa isang van. Nakita ni Sophie ang pagkidnap at mabilis na kinuha ang isang bisikleta na malapit upang habulin ang van. Habang hinahabol, si Sophie ay nahulog mula sa bisikleta at muntik nang mabandol ng kotse. Ngunit dumating si JJ sa oras upang iligtas si Sophie. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang ama na si Colin ay kinidnap. Si JJ ay nag-aalala dahil alam niyang papanagutin siya ni David. Sa opisina ng CIA nakatanggap si David ng tawag mula kay Crane na dumukot kay Colin. Noong panahong iyon ay hiniling ni Crane na pumunta si David sa Roma ng mag-isa upang kunin ang isang espesyal na tool na naset up ni Crane. Binalaan niya si David na huwag dalhin ang pulis o sino mang miyembro ng CIA kung saan niya sasaktan si Colin. Pagkatapos ng tawag ay agad na nakipag-ugnayan si David kay JJ para tanungin kung ano ang nangyari kay Colin. Humingi ng tawad si JJ at inamin niya na kasalanan niya ang hindi pagbabantay sa mga bata ng maayos. Si David ay sinabihan si JJ na pumunta sa Rome kinabukasan at subaybayan siya ng malayuan habang siya ay pumunta upang kunin ang item mula sa kidnapper. Ipinakita ni Sophie kay JJ ang isang larawan na kuha niya ng kidnapper bago hinabol ang van.
Nang makita ni JJ ang larawan na nakilala niya ang kidnapper na si Crane na dati ay isa sa mga kasamahan ni JJ sa militar. Kinaumagahan ay dumating si David sa Roma at pumunta sa locus yung sinabi sa kanya ni Crane. Habang nanonood sina JJ at Sophie mula sa bubong ng isang kalapit na gusali. Pagkatapos ni David na kinuha ang isang secret box mula kay Crane, mabilis siyang bumalik sa kotse na minamaneho ni Bobby. Maya-maya pagkatapos ay sinundo ni David sina JJ at Sophie at pinagalitan si JJ sa hindi pag-aalaga kay Colin at Sophie. Nagpaliwanag siya na nangyari ang kidnapping dahil sila ni Colin ay umalis ng hotel nang hindi nagpapaalam kay JJ. Matapos marinig ang paliwanag ni Sophie, hindi na sinisisi ni David si JJ at binuksan ang secret box mula kay Crane. Sa loob ay nakita nila ang isang cellphone na may voice message. Sa message ni Crane, inutusan si David na pumunta sa NATO headquarters at nakawin ang nuclear activation code doon kapalit ni Colin. Dahil nakita ni Crane ang nuclear bomb gamit ang data na mula kay Christina. Pero hindi niya ma-activate ang bomba dahil nakastore ang code sa NATO headquarters. Kaya naman kinuha niya si Colin para pilitin si David na kunin ang code. Nagplano si David na pumunta sa NATO headquarters, doon nagtanong si JJ kung pwede niya munang iuwi si Sophie sa hotel. Pero dahil kapos sila sa oras ay pinilit ni David na sumama sa kanya si Sophie. Samantalang sinabi ng choir coach sa mga mag-aaral na magsanay ng mas mabuti bago ang kompetisyon. Ipinaalam din niya sa kanila na hindi sasali sina Sophie at Colin dahil mayroon silang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin kasama si JJ. Maya-maya dumating si David at ang kanyang koponan sa punong tanggapan ng NATO. Dahil sa kanyang mahalagang posisyon na nagawa ni David na madaling pumasok at makipagkita sa koronel. Nang tanungin ng koronel kung bakit nandoon si David at ang kanyang team, ay casual niyang sinabi na nagbabakasyon sila at dumaan lang kaya nagpasya silang dumaan. Ang koronel ay naniwala sa kanyang kwento at inanyayahan silang tumingin sa paligid ng punong tanggapan. Samantala nagkunwari sina Bobby at Sophie na kailangan nilang gumamit ng banyo. Ngunit talagang hinahanap nila ang nuclear activation na code. Para makaabala sa koronel si David at JJ, abala siya sa panunood ng isang laban sa boxing na nagaganap sa punong tanggapan. Pinakiusapan pa niya si JJ na lumahok sa laban upang patagalan ang oras. Habang hinahanap ni Bobby at Sophie ang code, si JJ ay nag-aatubili na sumang-ayon at sumali sa laban na hindi naglagay ng malaking laban sa kanyang kalaban. Buti na lang bumalik sina Bobby at Sophie na matagumpay na ninakaw ang nuclear activation code. Nang makita itong si JJ ay nagpanggap na sumuko sa laban upang ito ay matapos. Makalipas ang isang oras, nakatanggap si David ng mensahe mula sa paghiling na ipagpalit ang mga nuclear activation code para kay Colin sa isang partikular na address. Nang hindi nag-aksaya ng oras, dumiretso si David at ang kanyang koponan sa lokasyon. Nang dumating sila, hiniling ni David kay JJ na sumama sa kanya habang naghihintay sina Bobby at Sophie sa isang malapit na kafe na sinusubaybayan ang sitwasyon mula sa malayo. Maya-maya dumating si Crane sakay ng isang malaking kotse at biglang bumangga sa kotse ni David, dahilan para mawalan ng malay sina David at JJ. Ang mga tauhan ni Crane saka dinala sila sa hideout ng gang. Samantalang sina Bobby at Sophie na nakakita sa nangyari ay palihim na sinundan si Crane sa kanilang pinagtataguan. Ilang saglit ay nagising si David at JJ at natagpuan ang kanilang mga sarili na nakatali sa isang abandonadong building. Si Crane sa kasumulpat at binati sila na malapit na daw silang salubungin ng kanyang amo na ikinagulat nila. Ang amo ni Crane na si Nancy na nagpapanggap bilang isang guro upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang pangunahing kriminal. Si Nancy ay nagpahayag ng kanyang plano na gusto niyang ilagay ang nuclear bomb sa choir competition kung saan maraming estudyante at opisyal ng high school mula sa iba't ibang bansa ang naruroon. Ang layunin niya ay humingi ng ransom mula sa bawat bansa na nagbabantang magpapasabog ng bomba kung hindi sila magbabayad. Kaya naman hiningi ni Nancy ang activation code ng bomba, kapalit nito ay palalayain nila si Colin. Nang walang ibang pagpipilian, ibinigay ni David ang code. Ngunit sinira ni Nancy ang kanyang pangako. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan para kunin si David at planong patayin si Colin. Sa tingin niya ay wala nang silbi sila ngayon. Bago umalis ay nagturok siya ng lason sa katawan ni JJ at si JJ gamit ang lahat ng natitirang lakas ay sinubukang kumawala sa mga lubad. Ngunit kalaunan ay nahimatay siya habang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ilang sandali matapos dumating sina Bobby at Sophie sa oras at nakita si JJ at mabilis na binigyan siya ng panlunas sa lason.
Nang si JJ ay ligtas na, si Bobby at Sophie ay nagsimulang humabol kay Crane na nagdala kay Colin sa isang nakatagong lokasyon. Samantala dinala ni Nancy si David sa Vatican at pagpaplano para i-activate ang nuclear bomb. Nang dumating si Crane sa kanyang destinasyon, natuklasan niya na nakatakas si Colin doon. Nagsimulang hanapin siya ni Crane sa isang malapit na sunflower garden. Pagkatapos maglakad sa hardin ng ilang sandali ay sa wakas ay natagpuan niya si Colin. Nang babarilan na siya ni Crane dumating si JJ at lumaban kay Crane. Mula sa malayo sinubukan ni Bobby na tulungan si JJ sa pamamagitan ng pagbaril kay Crane. Ngunit hindi niya pinayagan si Crane na makatakas. Matapos iligtas si Colin, si JJ, Bobby at Sophie ay nagmadali pumunta sa Vatican para pigilan si Nancy sa pagpapasabog ng bomba. Pagdating nila sa venue ng kompetisyon marami silang nakita mahahalagang opisyal mula sa iba't ibang bansa na dumating para manood ng choir competition. Habang si Nancy at ang kanyang team ay nasa basement ng Vatican na nag-set up ng nuclear bomb. Sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang magpadala ng video ng pag-install ng bomba sa mga bansang dumalo sa event. Humihingi siya ng ransom ng $50 milyon mula sa bawat bansa para pigilan ang pagputok ng bomba. Binigyan niya sila ng 30 minuto lamang para magbayad ng sabay-sabay. Naghanda sina JJ at Bobby na pumasok sa basement upang hanapin si David gamit ang mga high-tech na gadget na dala ni Bobby. Bago pumasok si JJ, hiniling kina Sophie at Colin na maghintay sa labas. Sa basement si Crane na sumama kay Nancy at sa kanyang team habang nagtatrabaho sila para i-activate ang nuclear bomb. Si David na hindi makalaban o mapigilan ang mga kriminal habang sina JJ at Bobby ay nagawang hanapin kung saan nagtatago ang grupo ni Nancy. Ngunit ang kanilang presensya ay mabilis na nadiskubre ni Crane. Biglang inatake ni Crane si JJ at pinalo siya ng husto. Ipinakita ni Crane kay JJ ang larawan ng kanyang alagang isda na pinatay ni Crane nang pumasok siya sa bahay ni JJ na ikinagalit ni JJ. At lumaban siya para tapusin si Crane at ang kanyang mga tauhan. Sa panahon ng kaguluhan tahimik na lumabas ng basement si Nancy at nagpas siyang tumakas si Crane at sumakay din siya sa isang kotse na may dalang remote na maaaring magpasabog ng nuclear bomb. Mabilis na sumakay si JJ sa isang motor at hinabol si Bobby. Nakipag-ugnayan siya kay Sophie para ipaalam sa kanya ang tungkol sa paghabol kay JJ. Nang marinig ito ni Sophie ay mabilis siyang nagnakaw ng motor sa gilid ng kalsada at binilisan ang takbo para mabotan si JJ na humahabol pa rin kay Crane. Habang si David ay sinusubukang habulin si Nancy ngunit napatigil ito ng dalawang agent ng CIA. Na nagkamali sa pag-aakalang siya ay nagtaksil sa kanila at sumama sa gang ni Nancy. Doon ay mabilis na ipinaliwanag ni David ang hindi pagkakaunawaan sa mga armadong agent. Pabalik kasama sina JJ at Sophie na humahabol pa rin kay Crane. Gumawa si JJ ng isang pangahas na hakbang sa pamamagitan ng pagtalon sa sasakyan ni Crane para pigilan silang dalawa. Nagsimulang makipaglaban muli malapit sa pampang ng ilog. Sa kasamaang palad ay nasa matigas na lugar si JJ. Nang tinutukan siya ng baril ni Crane, sakto namang dumating si Sophie at hinagisan ng ilang kutsilyo si Crane. Na nagbigay ng pagkakataon kay JJ na talunin ang kriminal. Sa parehong oras ay nasa kotse pa rin ang remote control para sa nuclear bomb na gumulong sa ilog. Si JJ at si Sophie ay mabilis na tumalon sa ilog upang kunin ang remote. Buti na lamang at nakuha nila ito at napigilan ang pagsabog ng bomba na may 2 segundo lang ang natitira. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Colin si Nancy at sumigaw na tinawag siyang masamang babae. Sa sandali ay dumating si David at ang kanyang team at dinakip si Nancy. Humingi ng tawad si Sophie kay JJ dahil sa labis na gulo at nangako na maging mabuti na siyang anak. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.